So, what's up mga mag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, September 22 ngayon. At puta, katatapos lang ng event, Vuelta Valentong event, Vuelta Valentong 11. At andun ako guys sa mga pumunta, sa mga viewers natin na pumunta kagabi sa event. Sayang, di tayo nagkita-kita. Sabog, no? Actually, di pa ako masyado nakaka-recover dun sa event na yon. Guys, isa sa mga pinakamalulupit na event na napuntahan ko sa Flip-Top, puta, Vuelta Valentong. Nakapunta na ako ng zoning. Nakapunta na ako ng 1 minutes. Nakapunta na ako na, marami na tayong event na napuntahan, pero puta, kakaiba tong Vuelta Valentong. And try natin pumunta sa Ahon. Siguro naman pwede ko na sabihin dito, no. So, sa Ahon kasi, dalawang finals yung gaganapin. Ni-reveal naman na, kung naka-subscribe, kung naka-follow kayo sa page ko sa Facebook na Judge Jinan, makikita nyo dyan yung post ko. So, bakit dalawang finals yung mangyayari? Kasi, syempre, isa buhay finals 2024, Vitrum vs GL. Tapos, meron dinagdag si Boss Arik na 2x2 squared. So, gaganapin din po sa finals, gaganapin din sa Ahon yung finals, no. Yun yung ganun ka compress yung paghahanda ng mga battle MC sa tournament ng 2x2 squared, no. 8 battles lang naman yun. So sa darating October 5 meron tayong may event, no. So try ko makapunta ulit, no. October 5, second side 13. Hindi ko pa ata napopost sa page ko, pero malamang naman may mga nagpost na nun. And then basta, sobrang solid ng event kagabi. Lahat ng nandito, Sinyo Shernan, GLEJ Powers, Lakon Vitrum, MZ Zendo, Husky Cripply, Manda Balyo Katana, Casper Espero, Kenzer Mimak, Don Rafael, tsaka Kilan. Walang tapon doon guys, walang tapon doon. Sobrang solid ng battle. Sana ma-upload agad at aabangan ko yun syempre. So, yun. Pasensya na, nasingit ko yun kasi gusto ko lang sabihin or gusto ko lang i-express sa inyo yung nararamdaman ko about dun sa event na yun. Sobrang solid. Yun lang. Fruz vs Cripply on versikulo 12. Kaka-perform lang ni Cripply kagabi, di ba? Against Husky, which is panalo siya doon. Si Fruz naman, hindi ko pa napapanood eh. Hindi ko alam kung sino yung panalo sa battle na to. Pero, sabi doon sa event is panalo ata si Fruz dito. Feeling ko ginawang angulo to ni Husky sa kanya. So, yun, let's see kung anong klaseng battle yung makapanood natin. Wala na ako masyadong dito. Insights pa. So, alam nyo naman siguro na magkaiba sila ng estilo. Pero si Cripply, kaya niyang sumabay kung ano yung estilo na kung saan malakas na estilo si Fruz. Ganun din naman si Fruz eh, di ba? So tignan natin kung sino yung mas effective sa sa battle to, sa gabi na to. So let's go. Tig 2 minuto dapat pahinga natin unang banat, unang versikulo 12, Fruz. Yeah! Yo! Musta tol? Ilong time no siya. Di ka na ba nagmamason? Ay, 2024 na nga pala, kaya di na ako magtataka kung si Foreman ka naman ngayon. Mason, okay. Foreman, ganyan ako mag-construct. Flip shop game! Eto pala si Cripply, ang kawawang biktima ng estilong Frozen. Ika'y super late bloomer. Third year high school ka na nung matutunan mo
yung close open. Ang bawat linya mo, wak, laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa akin, poor opponent. Hindi ko lang nabanggit, no? Pero multis talaga ang para sa aking strength ni Cruz, na hindi lang basta multi yun, men. Andun yung mga setup niya papunta sa pinaka punchline. Kaya kung prepared si Cruz dito, asahan natin yung mga multis na paparating. Ayun, yun na nga eh, 'di ba? May isa na agad na may scheme na agad ng multi. So looking forward tayo sa marami pa to. Panay lang to puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. At ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa akin kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Grabe yung multi. Tulong, Topper. Pakitulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggali kong katuwang mo sa 2-on-2. Hoy, creep, na di nakapurong blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed, featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q, pagkat sa... Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed, featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q, pagkat sa laban natin, tsak mapapasakin, ang double U. At syempre, sa'yo na yung L. Remember it, write it down, take a picture, yeah, I don't give a fuck! Maski master of crowd control ka pa, may makukulit na one-liner, style marking, why, pek, pag ikay bigla akong sinaksak! Gago. Sa ulo, sa leeg, sa tagiliran, sa tiyan, kahit saan, matik na yan. Ako'y Peruvian flake habang with na bad shit ka lang. Feeling heavyweight si Mang Mang, pending pang sidekick naman. Di ka top tier hangal, ikaw ay hybrid badang. Matagal-tagal ko nang hindi ginagawa ang bumitaw ng ganito kahit na walang beat. Ako pa rin ay narito kasi nga walang trip. Kaya wag kang malito, tangina, wag kang beach teritoryo mo'y. Kaya-kaya ko pasukin, sabay sasakupin ang ako na mag-isa walang click. Mga lilis na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Sumusobra ka na, ha? Tinawag mong amateur si K-Ram? Bakit? Bilang pro, naproklama ka na ba? Uy. Sabihin mo nga, Uy. pro ka bang talaga? O baka naman, pro ka lang patanga. Bomalabs ka na nga ang olanams talaga. At ang reason nga, ang weak mo gago. Tas ang weirdo ng pag-spit mo parang sintonadong Kiko Matos na Bicolano. Sinayabang nito. Ako nga eh, Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan, magmula nung bagito pa ako. Universikulo 12 na, tang ina anigma. Ba't nandito pa ako? Totoo pa lang siya'y pabibo lang, no? Pwe, sa liga, aristokrat to. At ang sigurado, sa'yo'y mas matalino at mas aktibo maski antigo na ako. May playlist nga lahat ng battle ko sa channel ng Flip Top pa mismo, ano? Kaya kung pataasan lang, nasa ere na ako, naka-aeroplano, yan ay real talk lang, bro. Habang siya, nandun lang sa airport, parang G. Romano. Gago. Okay. Round 1 pa lang, halata naman na tumama bawat bara ko. Mas sumasama ang balak ko pag lumalala ang sapak ko. Kaya tingnan na lang natin kung gumana pa yung banak mo, magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko mukha ng mama at papa mo. Gago. So, nakakamiss din yung ganong ano, no? Nakakamiss din yung mga linya ni Nick, yung mga ender ni Nick Ripley, no? Actually, parang meron ako na napanood sa YouTube now. Kinlip yung mga mga ender ni Nick Ripley na yung yung magpapatalo lang ako kapag. So, sobrang classic nun para sa akin kasi simula nung napanood ko si Ripley, ganun yung mga ender na napapanood ko sa kanya. So, ayun lang. Tapos pinarody ni Fruz. Ayos din yun. Going back
sa round 1 ni Cruz, syempre, unang-una na napansin ko doon yung multis. Nakakaiba yung multis talaga ni Cruz, no? Para sa akin, underrated no? Underrated talaga, men. Ang ganda, ang sarap din pakinggan ng mga multis ni Cruz talaga. Lalo na kung prepared siya sa battle, no? Especially ito tulad nito, sample. Round 1 ni Cruz, kita mo kaagad yung preparedness niya sa battle na to. Multis, tapos yung nagustuhan ko yung yung tinawag mong amateur si Kairam, bakit bilang pro na proklama ka ba? So tangina, lupit nun. Gusto ko yon. Tapos yun, yung mga multis na kanina, yung scheme na yun, tayo na solid yun. May mga okay din na linya na para sa akin. Pasok naman kay Creeply yun. Pero, hindi ko pa kasi matansya yung round 1 Pakinggan ko muna siguro yung round 1 ni Creeply, then i-power skill natin both. Pero para sa akin, based sa napanood ko, malakas yung round 1 ni Cruz. Kailangan na lang ni Creeply is tapatan yon or angatan yon. So, ayun, hindi ko muna i-disclose or hindi ko muna isasarado yung explanation ko sa round 1 ni Cruz. Pakinggan muna natin tong round 1 ni Creeply. Pag pumayag akong napagsampal ko yung mama at papa ko, utang inang battler to, para makakuha ng crowd reaction, ginagamit yung ender ko. Okay. Utang ina mo ka, isa kang hunyango, papatikin mo ako ng saksak. Hininga mo, saksakan ng baho. Bago ko ibadibag si Fruz na mukhang wannabe na West Side. Like kung tingin yung panalo si Creeply kay M-Site. Creeply muling nagbabalik. Alam niyong pukpuk ang battle to. Last battle ko, putang ina, mga hurado, ang didibel nyo. Tinanim ko, iba umani, na isahan na farmer, no? Gagawa ko ng issue, mala vlogger, bro. Kaya ako muling nagbabalik kasi kumukonti na yung likers ko. Utang ina mo, kahit veterano ka, alam mong underdog ka sa akin. Di ka dangerous, brother. Kung tingin mo sa sarili mo, icon, you don't matter. Tong kalaban kong bitch, beaten. Kitil to sa akin gamit aking mga jokes. Bars, written, pagkamatay, maninigas. Kaya tong freeze, frozen, nasabi mo na, putang ina mo. Mangliliit tong feeling star sa akin na parang asterisk. Kung feeling mo ibang klase ka, ako yung bagong bullying transferee. At kung usapan, abangan, pahiya sa akin tong si G. Kasi kung may dapat abangan dito, kaambak namin ni Tipsy D. Speaking of Tipsy D, naalala nyo Double D versus CB? Team Icra versus FE. Pare-pareho mga linya nitong mga magkakagrupo. Ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung... Yung linya na yon, nagamit na angulo yun ni Husky sa kanya kagabi. So, sayang kasi late ko napanood to, itong battle na to. Bago, mas nauna ko napanood yung battle ni Creeply kay Husky, which is kagabi sa Vuelta Valento kaysa to. Meron lang ni-reveal si Husky sa na yun, sa mga linya na yun. Kaya abangan nyo na lang. Grupo, ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung sinong nagnakaw at mali. Malinaw lang pagkakampyon nyo ay mga nakaw na sandali. Okay. Buti pa kami ni Topper, ninanakaw, whip cups lang. Saya na kayo?
Pasundot lang na komedya. Kayo, buong tournament ninakaw nyo, nasa YouTube, ebidensya. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon tang ina nyo si Third D naging Bisaya. Gago. Gago. Ibang third yun eh. Kaya tinanggal sa Crazy Fam. Kaya yung mundo niya gumuho. 2 oras inakbayan ni Crazy Mix, kaya maaga siyang sumuko. Bobo ka kasi. Iyong talento basura, tinanim di tumutubo dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. At kung iaanggulo mong tinalo ko nila Basilio, tang ina mo, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Okay. Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban Tinutukoy niya doon. Siyempre, kasasabi lang niya, 'di ba, sa umpisa ng round niya, yung like kung panalo si Cripply kay MZite. So, ayun yung pinagugutan niya sa linya na 'yon, no? Sanay ako matalo ng walang na hindi alam yung dahilan. So, 'yon. sanay na akong matalo ng Meron ding gantong linya si Husky kagabi. So, basta abangan niyo yung laban ni Cripply kay Husky sa Vuelta. Basta solid 'yun. At kung iaanggulo mong tinalo ko nila Basilio, tang ina mo, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban ko gangsta lang, ulul, di mo ko mamamafia. At kung gangstera ng usapan, puta sa akin ka mag-angas. Kahit di ka buntis, tang ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, yung yabang mo, tabas. Kung talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni Batas. Sa friend. Pero may tira din to kahit inconsistent panatukmol. Allen nanalo at kumabig, ngayon mali ka nang nabundol. Ika'y nanalo nga subalit, mukhang gate crusher na pulpol. Nakalampas man sa balakid, lanang lusot, may crowd control. Iba dating kutol, iba si Cripply pag bumungad. Laging may bagong pakulo, parang pagbabarista inatupag. Di mahulaan bawat sulat, laging may crowd kapag naggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match, ngayong natapat siya kitupak. Ay, gago. Gagi. Gago. First off, fuck you bitch in the clique you claim. Tatlong wife, what a life, ba't ako magko-complain? Gago. Biglang yung... Yo! Tangina, bigla naging bugoy. Tangina, sulit pala tong battle na to eh. Okay, ang hirap ng round 1 kasi magkaiba sila ng ng estilo. So sabi ko nga sa inyo, style clash tong battle na to. Hindi natin alam kung sino yung sasabay sa estilo ng bawat isa eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaya rin naman ni Pruz magpatawa, kaya rin naman ni Cripply sumabay sa pagiging technical or magpapagmumulti. Pero sa effectivity na lang talaga ng style nila, malakas yung kay Pruz. Andun yung multis na gusto ko, andun yung mga punto na gusto ko, andun yung mga punchline na gusto ko, pero stage presence no? Kinain siya ni Cripply sa stage presence, sa performance. May mga patawa rin naman si Pruz, pero I think yung mga jokes ni Cripply mas effective. Ano pa? Mas effective. Tapos sa crowd, sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko na ito sinasabi sa inyo, sa crowd, hindi ako masyado nagbe-base doon. Doon tayo sa pinakasulat, and mas para sa akin dikit yung round 1 sa score na 9-8 in favor of Cripply. Pero hindi ibig sabihin na
naging mahina yung round 1 ni Cruz. Okay yun eh. Yung pagiging technical ni Cruz, pasok yun. Para sa akin, solid yun. Ano lang, mas umangat lang talaga yung stage presence ni Nick Ripley dito. Para sa akin, mas effective lang talaga yung mga jokes niya. Yung mga bara niya, no? Effective din yun para sa akin. Siguro ang pinaka nakulangan lang kay Ripley dito is yung yung mga direct na suntok niya para kay Cruz. Kay Cruz naman, nakulangan ako sa stage presence. Pero yung mga multis andon, yung mga punchline andon. So yun, let's see kung paano tatakbo yung battle na to sa 2 and 3. Pero yung round 1, I'll go with Ripley. Mas nagustuhan ko yung timpla nun. Mas nagustuhan ko yung halo niya ng paghahalo niya ng jokes, bara, yung mga technical, tsaka yung stage presence. So yun, lamang na lamang si Ripley sa ano na yun, sa mga elemento na yun. Kaya ayun, I'll go with Ripley sa score na 9-8. Dikit lang to guys, dikit lang. Yo! Ha? Secret. Secret nga. Yo! Tapos na ba? Putang ino. Yo! Tang ina! Anggulo na naman sa dating 2-4-2-2. Para ang tanga pre. Paulit-ulit ka lang. Sorry na nga eh. Kaya putang inan to. Siguradong di siya makakasabay ngayon. Snoop Dogg, buhay pa. Tupac, patay na yon. Yo! Enigma! Mukhang di yata tayo nagkaintindihan ah. Ano to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word? N as in niga, hindi native. Native. Oo, ikay native. Ako'y crossbreed ng Indicat Sativa. Kriple Manzanilla, ilulubog kita hanggang sa ikay tuluyan ng hindi mabalita. Nagdagdag ako ng pantig para lalong mas astigyo o mabitin mga rima. Kaya Kriple Manzanilla, tangang cringy bawat linya. Walang silbi, walang tira. Ano, partida? Kau ay bihirang makita. Kaso tang ina, nanatili kang mahina. Lintik na babida, feeling star kang weak ka. Sadyang ipinagkait niya ang sariling pagkalinga. Pangalan niya hindi nakalista sa mga pandihinan ng liga. Kanyang isip, kanyang diwa, pang-alipin, pang-alila. At balita ko, isa ka daw seasonal MC. Aba! Season na MC. Bongga kang poser ka. Real talk, sobrang overrated mo. O ha? Sobra na, over pa. Paalala lang ha, talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya Manzanilla, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Inhale. O, dahan-dahan lang ha, pag nasingot mo to, wala na next battle. Inhale. Exhale. O, palakpakan nyo naman siya, galing pa yang ibang nayon. O, tama na. Ang babayas nyo ah. Sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab, malas mo lang at ikaw ang pinanggatong. At di ba nga, may linya ka kay Christian na, isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Eh, tangina ka, ikaw nga yun! Tangina, didn't age well, pare. Wasak. Oo, ang iyong tactics ay nostalgic, pero yung mga tema, reject na. Baka mamaya, pag tinalo kita, sabihin mo na Mandela effects ka. Balat mo, na Mandela effects ka. Kaya naman pala, tagal niya nawala. Sa paghikbi, nagpakabisi at lahat piniga, walang tinira na luha. Inaasam-asam na panalo sa nakaraan niya pagahon. Hindi niya nakuha ang kalungkutan. Kanyang ninamnam hanggang tuluyan na niyang dinamdam at sa sarili siya'y nagduda. Dahil lamang sa tampururot, naging malala ang iyong poot. Isip bata putya. Kaka, diri balahura, parang kinilaw na tuta, sinigang na pusa, kanyang lirik sa laula. Gago ka di. Tangay. Dili na. Tayo'y hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta, nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga.
Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa. May tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. Ayun, nice yun. At Ganda na. diba, nag-SpongeBob flow ka? Sordo ka, no? Ang baduy mo, ha? Eto, bago. You ain't ready for this. Sobrang bobo, kripli ka. Lala siya'y matindi na. Sobrang bobo, kripli ka. Lala siya'y matindi na. Pag sinuri mo yung lyrics weak, naman ang iyong berso. No, mas aking all three rounds tomatic na. Hoy, tanglamok ka. Chak, wak, wak. Tong Bicolano pusi. Sa Snoop Dogg ng Lebanon. Gago. Doreo, puta. Okay, so nahirapan ako sa ano to, sa battle na to kasi kaiba sila ng estilo. Kailangan kong mapakinggan both rounds muna bago bago makapag judge sa battle. Pero ayun medyo may mga slip-ups, may mga stutter si Fruz dito. Yun lang yung pinakalabansin ko. Pero, overall, malinis. Overall, pa rin, pasok pa rin yung mga linya niya dito. Overall, effective pa rin. Yung ender, okay yun. Tapos, yung mga punto niya, gusto ko yung mga punto ni Fruz kasi, direkta talaga kay Creeply yung mga sinasabi niya, and yun, yung pandemic, yung isa na namang Battle MC ang mananalo sa replay, tas ikaw nga yun, diba? So, ayun, alam mo yun, yung mga simpleng ganun ni Fruz, effective no? Sabihin natin sobrang simple, pero yung impact nun kay Creeply, sobrang epektibo at sobrang bigaton para sa akin kung paano ko tinake yung ganong mga bara ni Fruz para sa kalaban niya. Pero ayun, sabi ko nga, to disclose or to close this judgment, we need to marinig mo na yung round 2 ni Creeply. Pasensya na, iba yung boses ko, sinisipon kasi ako. Pero ayun, review lang. Hindi kita pinakinggan. Burado. Ano? Alam mo yun sa slam dunk? Alam mo yun? Fuck you 3. Okay. Pero gagi mo kung malupit yun sa slam dunk. Ano nga ulit yung tono nun? Okay. Hindi talaga kita pinakinggan. Gagi, magre-rebat ako, di pwedeng hindi. Kasi andyan si Shea, bumoboto yan sa ribat Gago. Wag na nga, puta. Pangit daw si Pukoda. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na, Benten. Paalala lang, Fruz, pangit ka din. Ang itim mo pa, kulay kang ink. Kung i-describe kita, mukha kang nigang kakampink. Gago. Nagkaroon to ng sasakyan. Ang banges, kulay mint. First time kong makakita ng kotse, pero driver yung nakatint. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo? Ito, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo kunin mong kurso HRM? Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Kala nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig... Gago. Tawa doon, pasensya na. Tawa ako dun sa linya na yun. Okay. Nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig ka na kaagad kasi yung mga tao, tol, di ka hinanap, buti pa yung motor mo kahit paano may hatak.
Utang ina, wala daw ipon si Pukuda. Ina neto, Antikas, kada birthday mo, merong kampos na birthday ko, pasing Gcash. Meron, gago. Meron nga, pre. Astahan neto, rich kid, kala mo sa buhay ay angat? Porkit ang bayan mo Commonwealth, tingin mo singyaman mo lahat? Singyaman, Commonwealth, putang ina nyo, babadoy nyo. Yabang mo, balita ko, di ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may baker? Di ka kasi nag-aral. Aral. Hoy! Call center boy! Ikaw ang nakakatangang MC sa universe. Frustrated homicide na tagasagot ng frustrated customers. Gago. Puta. Eto billing ko sa'yo. Para umangat customer service, magtulong kayo ni Elvis. Mga kupal na support kasi kailangan mo kapag dating sa technical support. Wag yung nakasandal ka sa multi. Tang ina frus ang tindi mo. Kahit magmamamulti ka dyan, irarhyme ko pa rin yung 42 sa Indigo. Irarhyme ko pa rin yung konduktor sa Magmaktol. Kahit ganon ako mag-rhyme, mas lapitin pa din to ng Pusitol. Ako pa din tatawagan na maraming chicks, nasa akin pa rin yung multicall. Palabiro, pero layunin lagi mang body bag, yun ay obvious. Wala ka ng pakay sa battle rap, wala ka ng bilang kung may census. Walang layunin, walang pakay, wala ka na din ultimo views. Dinaig ka pa ng barangay hall, buti pa doon may multipurpose. Utang ina, kaya takbo ng karir neto, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kaya standing ni veterano, 11-10. Kaya siya'y nakatakdang lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayong-sayo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Mag-retire kang 11-11, tol. Puta, your wish is my command. Putang ina sa akin, patay to. Body bag ang sasapitin mo sa mga kamay ko. Di patungkol sa pulis pag ikay akin na 5-0. At kung di ka sang-ayon na ikay binasic ko at pinulbos, pwede tayo mag-rematch sa Ahon Frus. Kita-kit sa 2x2. Uy! 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 Tangin na pahirap ng pahirap, pero kumokonekta si Creeply bago matapos yung round eh. So, you get it, guys. Alam mo yun, Fruz na yun, to be honest, I'll go with Fruz sa round 2. Pero, nung bumanat si Creeply dun sa second half niya, pumalo talaga yung mga effective punchline hanggang sa naabutan niya yung performance ni Fruz at mas lumamang siya at the end of his round. Hindi ko maalala yung mga linya ni Creeply, pero ramdam ko na para sa akin lang naman. Hindi ko naman sinasabi na yun din yung maging yun din yung maging judgment nyo. Pero para sa akin, mas lumalamang si Creeply dito. Overall yung mahirap i-judge to per elements eh. Kasi magkaiba sila ng estilo. Nagpapatawa si Fruz, nagpapatawa rin si Creeply, may mga bara si Fruz, ganun din si Creeply. Siguro effectivity na lang talaga ng overall performance. Para sa akin, mas effective si Creeply. Mas tumatak or mas kumokonekta yung mga suntok niya, mas effective yung mga jokes, mas well-rounded si Creeply para sa akin sa round 2. Sayang kasi andun na yung performance ni Fruz na nagustuhan ko, pero para sa akin yung round 2 ni Creeply is mas naangatan niya pa yung round 1 niya. Kaya, I'll go with Creeply pa rin dito sa round 2. Kung 9-8 yung round 1, mahirap yung round 2, pero ito 10-9 ko to in favor of Creeply. So, dikit pa rin naman to. Mas nag-improve din yung performance ni Fruz dito. Pero sabi ko nga sa inyo, diba? Yung second half ni Creeply is doon kasi nakasiksik yung mga effective punchline. So, para sa akin, nahabol niya
yung performance ni Cruz at the end of his round. Tapos ayun, nagsunod-sunod pa yung mga pagiging yung effectivity ng mga linya niya para kay Cruz. So para sa akin, cripple pa rin yun. So yun, 19-17, up by 2 points si Cripley dito sa first 2 rounds. 9-8 Cripley, tas 10-9, diba? So 19-17. First 2 rounds Cripley para sa akin, pero tignan natin yung round 3. Tignan natin. Nakita ko yung poster nito panalo si Cruz So let's see. Yo! Meron daw siyang diskarte, diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung di ka Eagles, iglesia ka. Eagles, Tsaka putang ilan to. Yung mukha mo, tangina mo pang indoor lang. Tangina, 2x2, si Elvis, pastor na. Yo! Yo! Tanginan to! Ito'y para bang Lito Lapid laban kay Bilbo Baggins. Kada spit ko, classic, na animoy magic, yan ang trip kong habit. Ako'y Bugatti Chiron na may gintong chassis, ikaw may low-key ketong stage 6 psoriasis. Ew, so yucky. Pero Crip, don't panic, but you need more practice. Kasi pag pumasok aking 1, 2, pasok, pati 3, 4, 5, 6. O, teka lang, meron pang 7, tas 8, 9 at 10. Wala lang kapansin, tapos na boxing, di ka na pwede masave by the bell. Gulat ka, no? Words, tinugma sa numbers. Tawag doon, multi-numeric rhyme scheme. Alam mo paano ko nagawa yon? Simple lang. I just let my intrusive thought win. Banat mo, aesthetic nga kaso, generic lang gago. Ang lame mo, fuck you. Agad-agarang papaslangin, walang awakan tatadtarin. Captain Nogaru. Ano, di mo kilala? Di mo maalala mo kanon? Tanga, ginagago lang kita. Nogaru, binaliktad ko lang yung Uragon. Diba? Mind-blowing. Kaso, nakotlaking ang yung pagiging taga-naga, Cripply. Kaya wag kang feeling, baka magaya ka sa Bini. Ha? Nabalitaan mo ba yung nangyari sa Bini? Baka magalit ka kapag aking kamprinang ka. Ano? Gusto mo ba talagang matulad sa Bini, ha? Alam mo yung Bini? Yung binigwasan ni Damsa? Gago. Kaya distansya, baka mabagan siya. Isa kang palpal, para lusi. Tsak madidisgrasya ka kaya tama na daldal hala uwi. Kasi kung baga sa arcade ka, tapat mo pang last stage na. Matagal na akong enlightened habang to nasa dark age pa. Ama kill the script sa simpleng hit. Paano pag nag-rampage pa? Nung nag-iisa buhay si M-Site, tamang Cyril Manabat ka. Si Kuya Dennis nga literal, sumasalo may salvage na. Below average ka, I'm a total freak. I am savage kahit na solo shit. This corny clown is falling down. Natila London Bridge on your knees. Rhymes ko subok, putya flow ko slick. Yung amoy mo stinks. Style mo bulok, shoot sa compost pit. Hindi niya kaya yun. Kasi kanyang brain, starving. Hinanda niya lang cake at ice cream. Sa akin mala buffet sa Vikings. Uy. Ampaw! Na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming. Walang talabang yung lazy writing. Kaya, ang aking matatap... Grabe yung multis, no? Ang haba. Galing ni Cruz dito. Na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming. Walang talabang yung lazy writing. Kaya, ang aking matatamo na pagkapanalo ay immaculate. Labas na dating bibig-fish siya na lalaking chapuset. Sabi sa kanya, mabati lang siya, iaalay pala kay Baphomet at ngayong ikay nagbabalik. Pwede ka nang mawala ulit. At Enigma, sige, okay na sa akin tong clip. Next battle ko, wag na yan word. Bigyan mo na lang sa akin yung 6, the North Star. 6, the North Star. Okay. Consistent. Cruz 1, 2 and 3. Yung round 1 medyo nakulangan pa ako doon. Yung 2 and 3 para sa akin magkaparehas, no, ng atake.
ito yung style ni Cruz at masasabi ko na ito yung pinaka-strength niya kung paano multis, tayo ng lupit ng multis niya. Pero ano may nahanap ako, may kulang kay Cruz. Walang gaanong sa round 3, walang gaanong punchline na mabibigat. Walang masyadong yung multis puta. Props dun sa multis ni Cruz, walang duda, maganda yon. Pero ang hinahanap ko kasi is yung mga direct. Sa round 2 kasi may mga direct na linya si Cruz Pagdating sa round 3, medyo nabawasan ng konti. Tapos hindi pa ganun kabigat or ganun, hindi pa ganun ka-epektibo yung mga angulo na nabanggit niya dito. So medyo nagkaroon ng lapse, no, yung performance ni Cruz in terms of angles. Medyo nagkulang. So, yun, tignan natin yung magiging performance ni Creepy sa round 3. Then, i-disclose natin tong judgment na to. Di kita pinakinggan ulit. Kupal. Lahat ng sasabihin ko, ituring mong payong kapatid, di na makakabalik tong naligaw na ng landas, magbaliktad man ng damit. Pupuruhang kita gago. Lahat ng sasabihin ko mapait na kahit pa mag-vitamins ka, di mo maiiwasan ng sakit. Okay. Yung anak mo hindi sa'yo. Tanginan to, todo dinay pa. Di ka ba nagtataka na kamukha niya si Dodong Saipa? Gago. Kung ako unpredictable kasi di mahulaan mga bara, anak mo din unpredictable, di mo mahulaan sino papa. Kaya magtaka ka na kapag ikaw ay pauwi. Maitim kayo na mag-asawa, tas anak nyo maputi. Tanginang to. Meron pa. Iniputan ng asawa. Oo, di na sila in touch. Kasi pag kumakantot ka, para daw siyang wina 1-inch punch, jutay. Tropa mo mismo nilahad at di mo na marerebat na yung pusi mong pinapak, puta iba na pina-fuck out soon. Agay! Meron pa. Shota dati ni Elvis. Diniskartehan neto ng low-key. Tingnan nyo, awkward, apektado si OG. Kaya war sila ni Elvis, mala red alert mga homie. Ito na yung revenge, mala Yuri. Kasi habang shota ni Elvis yung babae, nililigawan mo si Flick G. Pero busted siya, kasi mukha kang Kuala na tukmol. Di si Flick G kakantot ng mukhang taga Kuala Lumpur. Kaya si Gago, na broken. Lumayo, mangiyak-ngiyak, tinitigan ko. Pero di si Flick G kundi cripple sanhinang paglisan mo. Oh. Bading! Takot ka kismaglas, ikay mabilisang nasindak. Lumusot smuggler kipalpak na parang customs ka din, brad, tas astahan, di malupig. Paka-stupid mo watwak, anong gangsta solid? Baka astrophobic, grabe takot mo sa kidlat. Yung astrophobic, Okay. ko lang, and guess what? I don't give a fuck! Sobrang lakas, pati si Sak na pa-react ko siya ng what? What? Bitch ass bitch. Gusto mo akong maging Brad kasi all in at laging top notch. Kaso kung Yung reaction ni Zack na what, ano yun yung laban niya kay Zaki sa PSP, yun, yung what. Okay. So panoorin niyo na lang yun. What? Bitch ass bitch. Gusto mo akong maging Brad kasi all in at laging top notch. Kaso kung usapang snitch ay nangunguna ka blackjack. Pati amoy sinuwag, snitch. Bumingo kaya sa friend request mo, tolpas agad kasi ako ay malabo na sumugal sa bakarat. Sugal, bakarat, snitch, bakarat, bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yun. So, ikaw pala yung kalahati ng Universal Tag Team Champion. Grabe ba improvement? Si Booker T, madyan Sina, kailangan mo ng attitude adjustment. Ako yung unang nagkampiyon na di sumali ng isa buhay. Ang humarang may sapak at sa mga taong naghanap, eto na't nagbabalik ang people's champ yung si Darak. Ano, di ba mahilig ka sa gimmick? Tung sa akin mas espesyal. Talaga namang nanggigimbal. Kaya sablay hula ni Frustradamus, nasa akin ang bolang kristal. Ay, di pa! Sige na. Ay, di talaga. Di, time na. Time na. Tangina mo bayot!
Dead time na talaga. Lenta bagay para sa laban na yun. Una versikulo. Round 3. Ang gulo ng round 3. Hindi ko alam kung itatabla ko yun o ibibigay ko kay Fruz. Pero siguro I'll go with Fruz dito sa score na 8-7. Bumaba yung energy ni dito. Bumaba yung energy ni Creeply. Hindi na ganoon kalakas yung mga punchline na binibitawan niya. Hindi na ganoon ka epektibo yung mga references na ginamit niya or nagamit niya dito. Tapos hindi naging consistent 1 and 2. Pagdating sa round 3 medyo anlaylay talaga. Laylay talaga ng energy na pinakita ni Creeply. Unlike kay Fruz, sabi ko sa inyo, consistent from 2 to 3. Consistency si Fruz doon. Nagustuhan ko yung performance niya sa 2 tsaka sa 3. Ang nangyari lang kasi sa 2 is sa kanya ko na dapat ibibigay yun, pero sabi ko nga yung second half ni Creeply pumalo talaga yung doon, mga punchline. Kaya nahabol at nakuha niya yun para sa akin. Round 1 yung pinaka naging dikit, pero binoto ko rin si Creeply doon kasi mas effective yung mga punchline, mas effective yung performance. Pero sa round 3 malinaw yun. Kay Fruz, ibibigay ko kay Fruz yun. Nawalan ng effectivity naman si Creeply dito. Kita nyo yun, 1 and 2 effective si Creeply. Pagdating sa round 3, nawala yung effectivity niya. Pagdating kay Fruz naman, sorry. Pagdating kay Fruz naman, multi sa round 1, multi sa round 3, multi sa round 2, 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3 naka-multi. Effective. Para sa akin, mas naging malinis din yung performance ni Fruz. Yung mga underrated jokes niya, okay din yon. Pero, performance, mahirap sobrang hirap i-judge ng battle kasi magkaiba sila ng estilo. Ilang beses ko na ito sinabi sa natin sa video natin na mahirap i-judge yung ganitong style clash. So effectivity na lang talaga yung mag-separate sa dalawa. Effective si Fruz sa mga multis niya, effective si Creeply sa mga jokes niya. So anong mas mabigat, 'di ba? Ayun na lang Pero since nag-per round tayo mag-judge dito. Round 1, Creeply. Round 2, Creeply. Round 3, Fruz. So, para sa ang pinaka-final score dito is 9-10-7. That's 26. Tama ba ako? That's 26 for Creeply. Kay Fruz naman is 8-9-8, 16-25. Uy! Tama ba ako? So, ulitin natin So, 1 point lang. Okay, ulitin natin. Kay Creeply, 9-8. Round 1, 9-8. Round 2, 10-9. So, 19 points. Tapos, binigyan ko ng 7 binigyan ko ng 7 dito si Creeply sa round 3. Kaya, 19 plus 7, that's 26 nga. So, tama tayo, 26 points for Creeply. Kay Fruz naman is 8-9-9. Mali, 8-9-9. 8-9-8, 16 yung dalawang 8 as 20. Yun, tama. 25. 26-25 in favor of Creeply yung boto ko dito. Mahirap i-judge to mahirap to i-judge ng per round. Pero, since ayun yung judging natin, I think we need to stick on that judgment, 'di ba? Round 3 yung pinaka para sa akin malinaw Fruz. Round 2 yung para sa akin naman pinaka malinaw na Creeply. Pero yung round 1 ang hirap nun. Pwede ko nga actually itabla yun. Pero yun, nag-base ako sa effectivity. Multis ni Fruz, props, solid yon. Jokes ni Creeply, props, solid yon. Sa na lang talaga, pinaka naging reference ko na lang dito or preference ko na lang dito sa battle na to is yung effectivity ng mga bara, ng mga linya na kumokonekta sa bawat isa. And para sa akin, round 1 is mas na-dominate ni Creeply yung yung round 1. Kaya, yun, 2 and 3 sa akin, Creeply.
round 3, Fruz. 12, Cripply versus Fruz. Mag-ace beses para sa sarili nyo, para sa laban na yun at para sa kuryente. Boto ng Murado, 3-2, magigay para kay Fruz. Diba? So, dikit 3-2 yon. So, may dalawang bumoto kay Cripply and either way yung battle. So, yun, pakinggan natin yung dalawang judges na bumoto kay Cripply. Tignan natin kung kapares natin. Yun. Diba? At least, diba, meron tayong glimpse na may vote kay Cripply. Hindi na sayang yung pag-explain ko dito. Diba? So, Cripply ako doon. Naman kay Lipex. Plasma nga pala. Hirap siya i-judge actually kasi solid naman sila parehas. Diba? Maski si Plasma, nahirapan sa pag-judge ng battle na to. Pero para sa akin lang, ako, feeling ko sa overall creativity talaga lumamang si Cripply. Cripply. Siguro 1 and 2. Cripply. 1 and 2, yes. Malinaw kay Flus yun. Pero 1 and Ito mo, unang judge na tumingin sa battle na to is Plasma. 1 and 2 Cripply, which is sa akin. 1 and 2 Cripply and 3 malinaw Fruz. So, diba? Pares kami. 2 talaga. Mas nagustuhan ko yung mga binanat ni Cripply, pati yung mga angulo niya. So, Yes. magandang laban, pero Cripply para sa akin. Welta Balenco. Isa ako sa bumoto kay Cripply. Siguro yung pinagkaiba. Sinyo Cripply din, diba? So, ayun. At least may mga kapares tayo mabibigat na MC. Sa point of view nila. Yun din yung naging point of view natin. Para sa akin, si Fruz sobrang well-rounded eh. Lahat ng elements na gagamit niya. Pero, mas nagustuhan ko yung kay Cripply dahil mas effective tsaka Yes, mas effective. convincing para sa akin yung mga sinasabi niya. Pero yung 1-2, binigay ko kay Crip yung round 3 kay Fruz. Fruz. Yes. Yun, sobrang dikit na naman ng bat. Ito, ay napares kami ni Plasma tsaka ni Sinyo na 1 and 2 Cripply and 3 Fruz. Doon pa lang puta, panalo na tayo doon sa judgment na yon. Para sa akin, round 3 lang ulit yung naging deciding factor. 1 and 2 parang tabla sila para sa akin. Pero round 3 para sa akin, lumamang na si Fruz. Yun, panoorin nyo na lang. Yung round 1 nila pareho para sa akin siguro nagtabla lang. Tabla. Mas technical yung ginawa ni Cruz tapos yung Comedy. squad ni Cripply. So, pumantay lang sila. Tapos yung round 2 ni Cruz medyo lumaylay. Tapos yung kay Cripply naman yung umangat. Pero yung round 3 talaga yung nagpa-decide para sa akin. Yung technicalities pati yung relevance ng mga sinasabi ni Cruz, mas pasok siya sa preference ko kaya si Cruz. Binoto ko si Fruz. Sobrang lakas kung paano niya sinimulan yung battle. Tapos hinabol yun ni Cripply. Lumamang siya sa round 1 pero round 2, round 3 parang mas lumamang yung kung paano linalaro ni Fruz yung mga verse niya. Comedy tapos technical na bara. So yun yung nakakuha ng boto ko para bigay kay Fruz yung battle. Okay. So, ayun, no? May punto rin si Sayed doon. Okay yun. Pero, ang pinaka nakatuwa lang syempre is yung Plasma tsaka Sinyo na kapares natin na boto, no? 1 and 2 Cripply, 3 Fruz. Dikit yung battle. Either way, 3-2 nga yung naging score. Pero, ayun. Para sa akin, sa point of view ko, sa point of view namin, ni Plasma at ni Sinyo, Cripply yun, diba? So, ayun. Di ko na patatagalin to guys. Medyo inaantok na rin talaga ako. Hindi pa ako masyado nakaka-recover sa event kagabi. Although anong oras na kasi kami na nakauwi. I think nakauwi kami 2 AM kasi kumain pa kami after ng event. Umalis kami doon ng 12 AM sa Metro 10, 12 AM. Nakabalik kami dito sa Novaliches ng maaga-aga naman, mga 12:30 ata. So 30 minutes lang naman namin tinakbo yun. Mabilis na naman yung biyahe pero may mga dinaanan pa kasi kami after. So yun, nakarating kami ng bahay mga 2:00. Ano oras na kami nagising?
kanina. Diba? So, share ko lang. So, hindi pa ako masyadong nakaka-recover sa event kagabi. Kaya, medyo pagod din. Pero, yun. Ayoko namang mabakante yung channel natin nang walang upload. Pero, yun. Push. Review tayo. And, pa yun. Para sa akin, ginawa ko naman yung ginawa ko yung best ko sa to break down this battle kung sino talaga yung panalo para sa akin. Yun. Para sa akin, Cripply. Props kay Fruz, pero sabi ko nga sa inyo, either way yung battle. Pwedeng kay Fruz, pwedeng kay Cripply. So ayun. Kita-kits tayo sa next na video. Siguro Shaboy versus Dodong Saipa yung next natin right after this. So ayun. Balik tayo sa Moto siguro after natin ma-review yung mga bagong upload dito sa flip top. So, kita-kits tayo sa next na review mga kuwag. Peace out.